Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Update. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Etong ating gobyerno, no? Ano pa lang po balita lang po natin Ayan, no? Okay. Sana ba? Eto. Pinagmamalaki po nila. Ito po yung sa may programa po ni yung pabahay, no? Meron pong pabahay dito sa Cavite. May nagsabi po na ito raw ay sinimulan pa nung panahon ni Pangulong Duterte. Wala naman po akong problema kung may inaugurate, no? Ano na po 'yan, siya na nagtapos eh. Ganun po talaga. Wala naman pong problema no? Kaya lang yung sobra po yung pagmamalaki, no? Ito po ang sabi, flex ko lang ang itsura ng pabahay ni President Marcos Jr. Pasado ba sa inyong pabahay program na ito ni PBBM para sa atin mga kababayan? O yan po yung sa kung hindi ako nagkakamali sa Cavite ito. Maganda naman. High rise. Okay. Kaya lang tanong ko rito kay Winwin Eklabu. Pasadong-pasado yan, di ba? Yan na ba yung 1 million kada taon? Hindi na tuloy ang 1 million. Ilan na lang? Target na lang from 2023 to 2024, 100,000. Ito po ang katotohanan. Baka naliligaw po kayo. Ang pinangako po, ito pangako po to, 1 million per year. No? Unang taon pa lang po na implementasyon, wala na po. Kumbaga isinuko na agad dahil nung balikan lang po natin around April. Around April sinabi 1.1 April last year, no, 2023. Around April in-announce po ng kasalukuyang pamahalaan na maaabot yung target at lagpas pa, no? Ang target 1 million eh. Malalagpasan pa raw dahil makakagawa daw ngayong ng last year, makakagawa daw ng 1.2 million. 1.2 million pabahay. No? Pagdating po ng July 2023, iba na po. Iba na po yung sinasabi, no? Ang sabi na po 100,000 kayang ipatayo ng administrasyon hanggang 2024. Ang laki po ng diferensya nun. From 1 million, from 1.2 million, kayang tapusin sa buong 2023. July pa lang. April, May, June, July. After 4 months, nagbago na po ang hihip ng hangin. 100,000 na lang hanggang 2024. 100,000. From the high of 1 million per year, 100,000 2 years. So ang target dati 6 million sa buong 6 na taon, naging kung susundan natin yung 100,000 per year, 300,000 na lang sa 6 years. Napakalayo naman ng 6 million sa 300,000. No? There's something wrong. Ang tingin ko dyan, na-stop kasi yung mga pagpasok. Siyempre, nakabata yan sa build eh. Yan yung build better more, di ba? Yan na po. Hindi na tuloy. Hindi na tuloy. Kaya wag po kayo magmalaki na magmalaki, no? Ito pa po. Ito po ang nakakatawa ngayon sa ating mga fans ni Pangulong Marcos. Medyo nakakatawa po talaga. Tignan niyo po kung paano sila magmalaki. Ito po ang sinasabi 170,000 housing units itatayo ng PBBM admin sa NCR. Itatayo. Ibig sabihin, hindi pa nakatayo. Itatayo pa lang. So, ang sabi, great job, Apo PBBM. Best president talaga.
After FAM Senior. Wala nang iba. Whoosh! Mga ganun pa no? Brad, hinay-hinay kayo sa pag-great job. Wala pang job. Itatayo pa lang eh. Great job na agad. 1 million nga yung itatayo dati. Ngayon, 170,000 na lang. Great job pa. Target na lang. Nabawasan pa eh. Hindi nga natin alam kung ilang taon yung 170,000 yan. Ito po problema no? Nasanay tayo kay Pangulong Duterte na nag-report ng accomplishment nung matatapos na. Di ba? Doon lang po siya naglagay ng mga tinatawag nating ng mga accomplishment, yung tawag doon, Duterte Legacy. Ito pong mga, alam nyo, hindi naman po masama magyabang, no? Pwede po ba ipagyabang po ninyo muna, ipagyabang nyo po muna yung yung accomplishment? Po, target pa lang, pinagyayabang yun eh. 170,000 housing units, itatayo. Ano ba ibig sabihin ng itatayo? Itatayo pa lang. Wala pa nga pong groundbreaking. Wala. Plano pa lang. Puta, sabi kagad, great job. PBBM, best president talaga. Puta, best president na yun. Itatayo pa lang. Kaawa-awa talaga. No? Kaya po napupunta sila sa paninira eh. Bakit po sila nagre-resort sa paninira sa dating Pangulo? Ganun po talaga ang tendency. Pag wala kang gaanong proyekto, siraan mo na lang yung dati. Kanino pong utak yan? Utak dilawan yan. Ganyan po yung ginawa ng nanay na Cory. Ganyan din po yung ginawa ng anak na Noynoy. At ginagawa po ng kamag-anak ba nila yung mga Marcos? Hindi. Nakakatawa na kasi. Di ba? Nakakatawa na po. Real talk. Okay. Teka, sabihan ko lang misis ko na, na naka-live ako. Kasi pag nag-message sa mga misis, hindi po pwedeng hindi Hindi. Okay, kahapon po, yung mga nagpaliwanag, napapansin nyo po, yung mga lumalantad, hindi po yung mga congressman. Maliban kay Richard Gomez, siyempre, alam naman natin, artista yan. Wala po akong ibig sabihin. Wala po akong ibig sabihin. Baka naman sabihin nyo, anong ibig mo sabihin na artista? Yung mga katulad ni Abe, eto ngayon si Abe, lantaran di ba? Si Mike Abe. Pinangangalandakan niya na yung congressman kumikilos. Pero wala po nagmamalaking congressman, hindi niyo po ba napupuna? Thank you very much kay sino ba to? N22. Thank you very much sa 100. Congrats sa 217,000 yan. Ayan, may papel din niya sa N22. Nagkita kami niya ng rally kay Pangulong Duterte. Panalo tayo N22. Ang pangit ng na hindi ko magawa magalit. Dapat galit ako eh. Teka lang, gagalitin ko muna sa ito. Pasensya na kayo, nauna natin yung magandang balita na wala na si Duterte, basura na. Hay nako. Okay, balik po tayo rito sa kay Jam Magno. Hindi nyo napupuna yung mga katulad. Sila yung, sige, na kayo? Magsalita kayo lahat. Puta, sayang. Thank you very much, Kiram, sa 5 Hong Kong dollars. Okay, ito po sinabi ni Jam Magno. Babasahin na lang natin kasi mahirap. Baka hindi nyo naman mapakinggan. Natatawa daw siya sa mga naging kaibigan niya sa Davao kasi may panawagan daw na Davao is not for sale. Eto sabi ni Jam Magno, kung may ayuda kayong natanggap for signing wala na po silang preno-preno, no? Gusto pa nilang ipagmalaki. Eto po, Davao is not for sale. Kung may ayuda kamang natanggap for signing the People's Initiative. Direkta sinabi ni Jam Magno, kung may ayuda kamang natanggap, no? For signing People's Initiative. Grabe. Sasabihin ni Magno yan. It is an incentive. It is not buying your vote. Wala po silang preno na. Hindi na po nila dinideny. Wala na po nagdi-deny. Ang sinasabi ni Jam Magno, hindi vote buying yan kung may natanggap ka man na ayuda sa pagpirma mo. So wala nang denial. Pinapahamak nila Jam Magno, particular dito sa Davao. Ano ba sabi? Sino po yung nagtatrabaho sa Davao? Ito po ang isa pang congressman ng Davao. Bago natin balikan si Jam Magno. Ano po ang sabi ni Congressman? Ito po yung mga congressman na hindi bumaliktad. Si Congressman Ungab. Reports in the field indicate that several residents
residents in the barangays of my district. District 3 siya ng Davao City. Were asked to sign documents related to People's Initiative or charter change. Reports are also rife that leaders and organizers from PBA party list are the ones behind the signature campaign. Ito po yung kay Nograles. Such acts are tantamount to vote buying, an abomination that must be condemned. The people's vote is not for sale. The vote of Davaoeños, most especially the people in the 3rd District of Davao City, is not for sale. Yan po ang sinabi ni Representative Isidro Ungab. Mabuhay ka dyan, Representative Ungab. Harangin nyo po. Kasi isang distrito lang po ang hindi makabuo ng 3%. Tapos na po yung People's Initiative na yan. Ang nakakasindak po sa kanila, wala na po silang lihiman. No? Nagsasalita na po tong mga vlogger na to. Si Abi kahapon, no? Parang ang sabi ni Abi, yung 100, baka hindi yan bayad, baka pamasahe lang yan. Binigyan lang kayo ng pamasahe. Tingnan niyo ugali niya. Ito naman si Jamagno, hindi po 100 sa Davao eh. Hindi po 100 ang bigayan. Doon lang po yung sa Bicol. Mga Bicol, ano ba kayo sa Bicol? Madali kayo papirma. 100 lang. Sabi kung may ayuda ka mang matanggap, salitang ayuda, grabe. Mamaya po pag-uusapan natin yung ayuda na yan. Kung may ayuda ka mang matanggap for signing the People's Initiative. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.